Traffic nga ba sa Davao City? Di nga. So, tingnan natin, mag-social experiment tayo ngayon kung talaga bang traffic dito sa may Davao City. So, every morning, hinahatid ko yan si Mrs. dito sa Southern Philippines Medical Center. So, magmula dito, obserbahan natin, pupunta tayo sa may Matina, tingnan natin, dadaan tayo sa busy area ng Davao City. So, tingnan natin kung talagang traffic ang Davao City. Ang oras ngayon ay alas 7:40. So, busy time, rush hour na siya ngayon. So, dapat traffic na kung saan man traffic. Okay, tara, let's go. Samahan nyo ako. Tingnan natin talaga kung saan ang traffic dito sa Davao City. So, nandito tayo sa Bahada. Tingnan natin kung traffic nga ba ang Davao City. Isang kagandaan dito sa Davao City, nakita niyo yung bus na yan, libreng sakay. Marami na yan siya. Tatlo na yung libreng sakay dito, so hindi ka talaga mapoproblema dito sa pagsakay sa Davao City kasi ihahatid ka. Merong libreng sakay ng Davao City mismo, tapos yun ang Bagong Pilipinas, tapos meron din kay BP Sara na libreng sakay na bus. Sana all. So ito ang pinaka-busy na road ng Davao City. So kung rush hour, dapat traffic na to. So compared sa Manila, pag ganitong oras, halos hindi ka na makagalaw. Ito ang oras, oh. So tingnan na, timean natin kung ilang oras bago tayo makarating dun sa ating pupuntahan. 19 kilometers. So makikita nyo talaga, napakalinis talaga ng Davao City. Wala man kang basura kang makikita dyan sa gilid. Kasi disiplinado ang mga tao dito talaga. Kahit Totoo yan. anong basura, hindi nila tinatapon. Yung iba kasi tinatapon sa labas, yung may mga sasakyan tinatapon sa bintana yung mga basura nila. Dito wala kang makikita na nagaganyan. Nasanay na kasi sila eh. Saka yung naninigarilyo, wala kang makikitang naninigarilyo sa daan. Meron mga naninigarilyo pero meron mga designated smoking area kasi. Doon lang sila naninigarilyo. Hindi magtatapon, hindi mo mapapansin yung katulad sa ibang lugar na naninigarilyo sa car tapos tapon lang sa bintana yung mga ano. Dito wala. Dati kasi yung pag may nakita si President Duterte na mayor pa siya noon na naninigarilyo yung tinapon sa labas, pinapakain siya. Ito yung mga traffic na stoplight. So ito siguro yung nakuha nila ng video. Doon tayo dadaan sa sentro. Nandito tayo sa sentro mismo ng Davao City, sa poblasyon kumbaga tinatawag nila. Ito yung isa sa mga unang hotel dito sa Davao City, yung nasa left na yan. Ginagawa yan siya ngayon, na-renovate. So dati yan ang Durian Hotel. Sikat yan nung una, pero ngayon wala na siya. So parang ang chismis ng mga Marites ay nabili daw yan ng Big 8 Hotel, yung meron sa Tagum at saka sa Digos. Okay. Go na tayo. Kahit may traffic light, active yung mga city TMO dito. Okay. Moving, mayroong mga mabagal dahil siyempre rush hour na kasi. Okay, itong nasa left natin, ito yung Victoria Plaza, unang mall dito sa Davao City, pero ngayon ay nagsara na siya at nabili na daw ng Robinson. So tatayuan ng hotel at saka malaking area yan. Tatayuan ng hotel at saka ng mall ng Robinson. Magaling lang kasi yung mga kumuha ng picture na traffic dito sa Davao City ba. Siguro tinapat nila yon sa congested na area sa may traffic light. O kaya nung Pasko talaga, grabe ang traffic talaga, totoo yan. Kahit saan naman nung Pasko. Kahit sa Manila, kahit dito sa, ewan ko ba, marami siguro pera ng mga tao. Lahat lumalabas, lahat nagsha-shopping, kahit nga sa SM talaga, hindi ka makapark basta naabot ka na ng mga after lunch ka pumunta, mahirapan ka na makapark sa SM. So dito, ganun din nung Pasko. Pero may time lang.
sa morning, saka sa afternoon. So dito sa Bahada, ngayon, ganitong oras, mag-alas 8 na. So dapat traffic na to siya. So wala. So nandito tayo ngayon, liko tayo dito sa may Torres. Ito traffic area din dito kasi maraming eskwelahan. Tapos andito yung Landers. Although hindi pa bukas yung gantong oras. So nandito ang City High. So pero wala kang makikitang traffic. Asa ng traffic na sinasabi nila? Makikita mo malinis na paligid. So dati gimikan area to. Nung dumating ako dito sa Davao City, gimikan area to, puro bar tong nasa left na to. Pero magulo doon. Maraming riot, laging may away, basta maginuman, laging may away dito sa kalsada. Hindi pa pang mayor nung dumating ako dito sa Davao City. Saka hindi pa ganito ka ano. Yung sasakyan ko nun, multicab lang, talagang 200 lang ang aking pinabagas. XCS 200 ng Petron. Ilang araw ko nang ginagamit pang atin sundo kay Mrs. sa SPMC. So nandito tayo sa may malapit sa may City High. So liko tayo dito sa may Quirino. So dito sa Quirino kasi ang traffic na area din yan, busy na area din dito yan. So tingnan natin kung traffic. Okay, so far wala naman. So mga 10 minutes na tayong bumabiyahe ngayon. Papunta tayo ngayon sa may Quirino dito sa isang busy area din sa may Quirino. So tingnan natin kung traffic dito ng rush hour. Tara! Samahan nyo ako. Nandyan pa ba kayo? So nandito na tayo sa Quirino. Tinitingnan natin sa asan ang traffic? Asan? Walang bakit nilalabas nilang ganyang balita ngayon. Siguro sinisiraan lang nilang Davao City dahil nakadikit ang Davao City sa pangalan ng mga Duterte. So may hidden agenda yung mga post na yan. Siguro mga troll lang din yan. Pero ako hindi ako DDS, hindi ako troll. Nag-vlog, naiinis lang ako kasi pag nakikita ko yung mga post kasi ako taga Manila din ako pero dito kasi ako nakapag-asawa sa Davao City. So kaya parang medyo masakit na pag mo yung mga post ng paninira sa Davao City. Kasi malaki din talagang nagawa ng mga Duterte dito sa Davao City kasi nung bago akong dating dito, nag-stay ako dyan sa Boulevard. Grabe ang riot dyan. Kaya meron akong sasakyan noon ng multicab. Grabe ang riot. Tinalagyan ko na lang ng takip ng plywood yung windshield ng aking sasakyan kasi baka matamaan ng bato. Pero after nung naupo si Mayor Duterte noon, so yun, nawala yung mga leader ng riot. Yun ang una niyang kinuha yung mga leaders ng nagra-riot. Tapos walang sa niya dinala. Basta yun, tumahimik na. Dito sa Quirino, grabing snatching dito noon. Hindi ka pwedeng maglakad dito ng gabi, hindi ka pwedeng basta mag-cellphone ng lalakad ni snatch. Saka maraming namamalimos dito sa kalsada, pero ngayon wala ka nang makikita na ganyan. So nandito na tayo sa may Davao Dock banda, sa may Quirino, going to Bangkirohan. Malapit na tayo sa destination natin sa SNR, sa may Matina, NCCC banda. So 19 kilometers yan, I think. Sabi sa Google, 19 kilometers. So nag-travel na tayo ng 15 minutes. Traffic ba? So Bangkirohan area na, palengke to siya. So usually maraming tao dito na mamalengke umaga, pero wala kang makikitang traffic. Yung Bangkirohan Bridge. So papasok na tayo sa Matina area, boundary na ito ng Matina. So pina-fast forward ko lang yung ibang video para hindi masyadong mahaba yung ating video. Okay, so nasa Matina na tayo. Ito yung crossing ng Matina. So dito naman ang dapat na mag-cause ng traffic dito is ang Ateneo saka UM. Nandito yan sa left ang Ateneo, nandito sa right ang UM. So moving pa rin. Tumatakbo pa rin tayo ng 20 to 30.
Yan, kung nakikita niyo yung Mount Apo, ang ganda. Yan, sa taas. So yan, nasa left natin ng Ateneo. Then ang MTS nandito sa right. So tapos ang Mapua ito sa right. Then malapit na tayo sa ating destination. Ang target ko kasi doon sa may SNR. Kung ilang minutes natin ita-travel from SPMC. Then yan ang NCCC, yan ang yan yung nasunog dati na NCCC, tapos talagang ginawa nila uli. Although matagal ang construction, ilang taon ng construction. So nakarating na tayo dito sa may SNR. So 20 minutes ang ating biyahe. Okay. So traffic nga ba ang Davao City? So kayo na ang humusga. Thank you. Bye-bye.